tayo sa ating pong series. Matthew chapter 8 na po tayo, verses 28 to 34. So, i-review lang po natin ng konti na after the Sermon on the Mount, natapos po yun, and nagkaroon po ng Sabbath day kung saan ang Panginoong Hesukristo po ay nagturo. At pagkatapos nun ay siya po ay gumawa ng tatlong mga himala na pagpapagaling, at pagkatapos po nun ay marami rin po siyang mga pinagaling na mga tao. And after that, ang sabi niya, let's go to the other side of the lake. At ito nga po yung nakarating po sila sa kabila, pero pagkatapos po nun ay nakaranas po sila ng storm na matindi. Na-imagine po ninyo kung gaano kapagod ang Panginoong Hesukristo dahil siya po ay natulog. At ganun din po yung mga disciples kung paanong nandun pa rin po yung kanilang takot dahil po sa bagyo na kanilang naranasan. And dito po ngayon sa Matthew chapter 8, verse 28, makikita po natin na nakarating na po sila sa kabilang side ng lake. At ang sabi po dito, and when he came to the other side into the country of the Gadarenes, two demon-possessed men confronted him as they were coming out of the tombs. They were so extremely violent that no one could pass by that way, and they cried out saying, "What business do you have with us, Son of God? Have you come here to torment us before the time?" Now there was a herd of many pigs feeding at the distance from them, and the demons begged him, saying, "If you are going to cast us out, send us into the herd of pigs." And he said to them, "Go." And they came out and went into the pigs. And behold, the whole herd rushed down the steep bank into the sea and drowned in the waters. And the herdsmen ran away and went to the city and reported everything, including what had happened to the demon-possessed men. And behold, the whole city came out to meet Jesus. And when they saw him, they pleaded with him to leave their region. Ito pong passage na ito ay meron pong ibang passage pa na makikita po sa Synoptic Gospels na sa Mark chapter 5 verses 1 to 16, at matatagpuan din po ito sa Luke chapter 8 verses 26 to 39. And again, kagaya po ng sinasabi ko lagi, different writers po have different perspectives. At meron po silang sariling style kung paano po nila isusulat or isinulat po ang Gospels, no? At sa point na ito, magkakaiba pa rin po ang kanila pong pagkakasulat. So dito, makikita po natin, ang sabi po ni Matthew, ano po ba may dalawa pong tanong dito. Una, what's the name of the place? Kasi po, pagkatapos po ng Galilee, across the Sea of Galilee, opposite nun ay may isang lugar kung saan po sila dumaong. Ano po ang pangalan po ng lugar na yon? So makikita po natin, ang pangalan ng lugar po ay the country of the Gadarenes. Verse 28a. So nagkaroon po ng confusion yung ibang mga tao sa pagbabasa nito, kasi po ang sabi po ni Mark ay Gerasenes, at ang sabi naman po ni Luke ay Gerasenes din. So ano po ba talaga ang lugar? Is it Gadarenes or is it Gerasenes? At sa iba nga pong translation, ang sabi pa ay Gergesenes. So ano po ba talaga yung lugar? No? Maaring sabihin natin hindi na yun mahalaga. But we want to make it sure na tama ang scripture. Na ang scripture hindi niya kinokontradict ang bawat salita niya. So we want to make sure that the scripture is accurate. So the best way to understand it is simply this. On the northeastern shore of the Lake of Galilee, there is a little village named Gergesa. And that village would be just about 6 miles
from Capernaum, just across the northern tip, 6 miles from Capernaum. So, ito pong little village na ito po ang tinatawag na Gergesat, kaya nga po tinatawag ng mga tao din na Gerasenes. At kung titignan po natin yung topography ng lugar, ito po ay may mga bangin, may mga cliffs. And ito po ay nagmamatch doon sa kwento na meron pong cliff kung saan nahulog po yung herd of pigs at sila nga po ay nahulog doon po sa tubig. So it matches it. And makikita po natin din na si Matthew, ang ninote po niya dito ay yung whole area, yung lugar na Gadara, no? Yung Gadara, kaya tinawag po na into the country of the Gadarenes. Kasi yung Gadara po ay isang major city, no? At yung mga villages na nandoon po ay Gerasa or Gergesa, at yun po ang ninote po ni Mark at ni Luke. So Gerasenes, Gergesenes, Gadarenes, ito po ay iisang lugar at iisang kwento na kung saan po nangyari ito pong insidenteng ito. So ano po ba yung lugar na ito ng Gadarenes? Ito po ay isang lugar na hindi po itinuturo ang salita ng Diyos. Obviously. Why? Kasi nga ang mga tao po ay nag-aalaga po sila ng mga swine, ng mga pigs. And therefore, wala po sa kanila ang salita ng Diyos. No? Dahil alam po natin kung ang mga tao ay Hudyo, understood na hindi ka dapat mag-alaga ng baboy at hindi ka dapat man lang humawak ng baboy because they are unclean. They are unclean animals na itinuturo po sa Old Testament. Lalo na po doon po sa aklat ng Leviticus. So makikita po natin na it is a place where the Word of God is not taught. Pangalawa na tanong, ilan po ba talaga yung pong demon-possessed sa lugar na ito? Kasi si Matthew, ang sabi niya dito sa verse 28b, 2 men who were demon-possessed met him as they were coming out of the tombs. So meron pong dalawa na demon-possessed according to Matthew. Pero si Mark at saka si Luke, nag-focus po sila sa iisang demon-possessed na tao. No? Mark chapter 5, verse 2, ang sabi dito, when he got out of the boat, immediately a man from the tombs with an unclean spirit met him. So nakafocus po ito sa iisa lang na tao. Luke chapter 8, verse 27, ganito rin ang sinasabi, and when he stepped out onto the land, a man from the city met him who was possessed with demons, and he had not put on clothing for a long time, and was not living in a house but among the tombs. And by the way nga po, doon po pala sa lugar na yun ng Gerasenes, makikita po pala ang isang lugar na kung saan po makikita ang libingan. No? So it also matches yung pong lugar. So dito, ang sabi ni Matthew, 2, ang sabi ni Mark, 1, ang sabi po ni Luke ay 1. So, ibig bang sabihin, mali po ang Bible? Hindi po mali. Dahil po si Mark at si Luke, nagfo-focus po sila doon po sa isang tao, no? Na inalihan ng demonyo dahil pagkatapos po siyang napagaling ay meron po siyang ginawa, no? Ito pong taong ito. So I would like to talk to you today about 3 keywords na makikita doon po sa passage po natin. The first keyword is what I call the reception. The reception of the demoniacs, no? Pag sinabing reception, how the person was received, kung paano po siya tinanggap, no? So, he was received by the demoniacs.
What are demoniacs? Or what is a demoniac? A demoniac is a person who is possessed by an evil spirit or a demon. Okay? So gusto ko lang pong magkaroon ng short background tungkol po sa demon-possessed na tao. Kasi po, ito po ang isang instance kung paano makikita po natin in detail kung paano pinalayas ng Panginoong Hesukristo ang isang demonyo sa loob po ng isang tao. So, ang tanong, totoo ba na may mga demons? Totoo po. Totoo ba na mayroong mga demon-possessed na mga tao, yung inaalihan ng mga masasamang demonyo? Totoo ba yung mga biglang makikita yung mga tao na bumabaligtad ang mata, yung may mga lumalabas na mga green sa bibig, or sila po ay mga tao na pinapahirapan nila yung kanilang sarili, sinasaksak nila yung sarili nila, or gumagawa po sila ng mga ibang mga bagay na hindi po normal. Totoo ba yun? Totoo po yun. And actually, ito po ang mga demons po ay madami. Ang sabi po ng Bible, no, hinihint na a third, 1/3 po ng mga angels na nagrebelde sa langit. Remember po na ang una pong nilikha ay mga angels, hindi po tao. No? Makikita po natin ang kwentong ito sa Book of Ezekiel at sa Book of Isaiah, kung saan yung light bringer na tinatawag doon, si Lucifer, siya po yung pinakamagandang cherub or angel na nilikha ng Diyos, na matalino, maganda, lahat, no? Hindi ko sinasabing babae siya, no? Pero ang ibig sabihin yung glory ay naroroon po sa kanya. And because naghangad po si Lucifer na gusto niya na maging mas mataas pa siya sa Diyos, maging kapantay niya ang Diyos at maging mas higit pa siya sa Diyos, nagrebelde po siya at may mga sumama sa kanya na mga angels din, at dahil dito, ang sabi ng Bible, sila po ay pinalayas po ng Diyos. Kaya nga po ang sabi sa Luke, no? Ang sabi ni Jesus Christ, I saw the devil or si Lucifer na nahulog mula sa langit. Anong ibig sabihin nun? Pinalayas kasi. It means Jesus was there. Nandun na po si Jesus. He is the second person of the Trinity. Andun ang God the Father, andun ang God the Son, who is Jesus, and andyan po ang Holy Spirit. And therefore, nandun na po ang Panginoong Hesukristo. So, yun pong mga angels ngayon, sila po ay bumagsak, no? At yung mga iba po ay nandun po sila sa abyss. Nandun po sila sa pinakamalalim na abyss, na kung saan hindi sila pwedeng makawala, at sila po ay makakawala lang, di ba, napag-aralan natin sa Book of Revelation, pagdating ng takdang panahon. Pero yung mga ibang demons, ay sila po yung nandito na gumagala-gala dito po sa mundo, no? So, there are the fallen angels. And take note, ang sabi din po ng Bible, na even Satan can masquerade as an angel of light. Ibig sabihin, pwede siyang mag-anyo na isang angel na napakaganda, pero siya po ay si Satanas. At habang nandito po tayo sa lupa, meron po tayong battle against po sa mga demons na ito. Si Satan, hindi po siya omnipresent. Okay? Kung si Satan po, nasa Los Angeles, wala siya dito. Kasi hindi po siya omnipresent. Okay? Tandaan po natin yon. Hindi siya kagaya ng Diyos. But, meron po siyang mga army, meron siyang mga demons. At sa mga demons na yan, naka-assign sa'yo yung demon na yan, alam na mga demons ang kahinaan mo. No? Kaya di mo napapansin yung paulit-ulit na kasalanan na ginagawa mo, paghingi mo ng tawad. Mamaya, dyan na naman. You know why? Kasi alam ng mga demons kung saan ka mahina. At usually, kung saan ka mahina, dyan ka titirahin. No? Kaya alam niya.
Kung minsan mas kilala pa tayo ng mga demonyo kaya sa mga sarili natin na pagkakakilala sa sarili natin. Na yung mga weaknesses natin. But praise be to God, even if we live in a fallen world, we also live in a redeemed world because Jesus has redeemed us because of His death on the cross. And therefore, mas higit na makapangyarihan po ang nananatili sa atin, ang nakatira sa atin ay higit na makapangyarihan ang Panginoong Hesukristo. Greater is He that is in us than he that is in the world. Referring to Satan at yung kanya pong mga cohorts. So, yan po yung mga demons. At ano po ang purpose ng mga demons? To possess people, to oppress people, pahirapan ang mga tao, iligaw ang mga tao, i-deceive ang mga tao. Yan po ang ginagawa ng mga demons. And also, John chapter 10 verse 10, alam po natin, the thief referring to Satan. No? The thief comes to steal, to kill, and to destroy. No? Kaya lamang naparito po ang magnanakaw, referring to Satan, kaya naparito siya ay para pumatay, magnakaw, mangwasak. Yan lang po ang goal niya sa buhay ng bawat isa. Kristiyano o hindi Kristiyano. Kaya nga po kung hindi ka pa Kristiyano, kakampi mo talaga ang demon. Kakampi mo. No? And, ang tanong po ng iba, meron po bang Kristiyano na nadi-demon possess? Anong sagot? Wala. Kasi po ang sabi ng Bible, pupunta ang demon or evil spirit doon sa lugar na walang laman. Tama? Pag na-cast out yan sa isa, no? Hindi na siya pwedeng pumunta sa'yo kasi may nakatira. Kapag nakatira ang Holy Spirit sa'yo because you have accepted the Lord Jesus Christ into your life, you can never be demon possessed. But you can be oppressed. Alam niyo yan, magkaiba yun eh. Hindi ka pwedeng i-possess ng diablo kung ikaw ay Kristiyano, pero pwede kang ma-oppress. Pwede kang pahirapan. If you are living in sin, gagamitin niya yung bagay na yan, yung kasalanan na yan, para ikaw ay pahirapan. But you can never be possessed. That's why we need always the guidance of the Lord. Okay, babalik po ako, no? Pero gusto ko pong tandaan po ninyo, greater is He that is in us than he that is in the world. No? So, paano siya tinanggap ng mga demoniacs? By the way, dito po sa kwento natin, ano po ang katangian ng mga demon-possessed men na sumalubong po kay Jesus at sa mga disciples? Imagine, pagod na pagod ang mga disciples, tapos natakot pa sila, nagka-trauma pa sila dahil sa bagyo, na parang earthquake, and then suddenly, meron na naman silang mabubungaran na mas matindi. Ano ito? Meron ba naman sumalubong sa'yo na demon-possessed na tao? Ang demon-possessed na tao, parang asong ulul yan. Di ba? So, they live among the tombs. Again, they are unclean. Why? Alam po natin, di ba, Old Testament, na hindi ka dapat humawak ng patay? Or hindi ka dapat pumunta sa mga lugar na ganon. No? Therefore, they are unclean. They don't have homes. Wala po silang bahay. At sila po ay tumitira sa mga tombs. Sa mga... Sino pong gustong tumira sa cemetery? Wala, di po ba? And ang sabi ng Bible, they were naked. Wala po silang damit. Tignan po ninyo sa Mark chapter 5, 3-4, ang sabi dito, no one was able to bind him anymore, not even with a chain, because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been torn apart by him, and the shackles broken in pieces, and no one was strong enough
to subdue him. So, they were extremely strong. Imagine mo yung kakadenahan mo pero matatanggal pa niya yung kadena. Napakalakas. Di po ba? And sabi din po dito, constantly night and day, he was screaming among the tombs and in the mountains and cutting himself with stones. So makikita po natin ito dito sa mga ibang account po. Dito sa account ni Mark, no? Na account ni Mark na hindi mo sila kumbaga trinay na ng mga tao na itali o lagyan ng kadena. Pero hindi na nila maitali. Kasi natatanggal nila dahil sobra silang malakas. No? And ang sabi naman po ni Luke chapter 8 verse 27. Ang sabi niya, and when he came out unto the land, he was met by a man from the city who was possessed with demons and who had not put on any clothing for a long time and was not living in a house but in the tombs. Homeless, naked, walang mga damit. And again, ang sabi po ni Luke, and he was bound with chains and shackles and kept under guard. Meron pang nagbabantay sa kanila. And yet, he would break his bonds and be driven by the demon in the desert. Okay? So, ganun po ang sitwasyon po nitong demon-possessed men na ito. They are suicidal. Di ba, alam nyo po, kapag ang tao suicidal, alam niyo yung hina-hurt yung sarili. Yan ay kagagawan po ng demon. Hindi yan normal na gawain ng tao. Kasi ang normal na tao po, ayaw mo ng pain. Sino po dito gusto ng pain? Wala, di ba? Hindi normal sa isang tao na susugatan mo or ihaharm mo ang iyong sarili. Unless you are out of your mind or unless na ikaw ay meron pong psychological na problem. No, di po ba na talakay ko po ito yung tungkol sa death? Yung mga tao na nag-suicide, kung sila po ba ay ligtas o hindi. Di ba natalakay po natin yon? But anyway, hindi po yun yung topic natin ngayon. But I am just saying that self-injury and suicide, yan po ay mula po ito sa mga demons. Yung mga hindi mo mapigilan, naglalaslas, no? Nagpapakamatay, no? At hindi nila makaya ito sa kanilang sarili, no? Alam niyo po, kapag tayo lumapit sa Panginoon, no? Siya po ang mag-iingat sa atin. Siya po ang tutulong sa atin. Kaya nga po Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Ibig sabihin, ano man po yung maranasan natin sa buhay natin na problema, bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon kasi siya lang naman ang magbibigay sa atin ng lakas. May mga problema tayo kung minsan parang gusto na natin mawala sa mundo dahil sa problema na ito. Kung ikaw ay mananampalataya na tunay, alam mo ito, na ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan. And you can always come to the throne at sabihin sa Panginoon, Lord, hindi ko na po kaya. Humihingi po ako sa inyo ng lakas kasi hindi ko kaya. Kasi po ang sabi ng Bible, di ba? When we are weak, then He is strong. Kung tayo po ay mahina, siya po ay malakas. So, kinakailangan po natin ang Panginoon sa ating buhay. Okay, pupunta po ako ngayon sa pangalawa, which is the revelation of who Jesus is. Kanina, reception. Pangalawa po, revelation. Let's go to verse 29. Bago po ito, naalala niyo po ba doon sa verse 27? Noon po ang Panginoong Hesukristo ay pinatigil niya po yung unos, yung storm. Ano po ang sabi ng mga disciples? What kind of a man is this?
that even the winds and the sea obey Him. So sabi, anong klase itong taong ito? Or sino ang taong ito na kahit ang mga hangin at kahit na ang dagat ay sinusunod siya? Yan po ay question ng mga disciples. Alam niyo po ba kung ano ang sagot? Ang sumagot po dito ay ang mga demons. Verse 29. Ano pong sabi ng verse 29? And they cried out, saying, what business do we have with each other, Son of God? Have you come here to torment us before the time? Alam nyo, ang mga disciples, hindi nila masyadong kilala si Jesus. Sabi nila, sino kaya ito at sumusunod? Kahit ang mga hangin at ang mga wind sa kanya. Pero mga dyablo, kilala si Jesus. Kilala siya. Bakit? Pagdaong pa lang niya, pagtapak doon sa lupa, sinalubong siya ng mga demonyo at ang sabi sa kanya ay Son of God, anak ng Diyos. Mark chapter 5, verse 6 to 7, ang sabi po dito, seeing Jesus from a distance, he ran up and bowed down before him. Ano pong ginawa ng demon possessed? Nag-worship kay Jesus. Kasi po ang word na bow down dito as proskuneo, it means worship, it means to bow down. Once na nag-bow down ka sa isang bagay, it means you are worshiping that image. May mga nagsasabi kasi, ay, hindi naman namin sinasamba ito. Diba? Okay, hindi naman kami sumasamba dito, but you bow down. And when you bow down, you proskuneo, it means you worship. No? So dito, ipinapakita dito sa Mark chapter 5 na nag-bow down yung demon possessed. Why? Kilala ba siya ng tao? No. The demon knew the Lord Jesus Christ. Bakit? Nandun siya nung sinipa sila sa langit Andun na si Jesus Christ. Di ba? Andun na. So kilala siya na he is the Son of God. So, ang sabi dito, what business do you have with me, Jesus? Alam pa ang name, Jesus. Son of the Most High. No? Son of the Most High God. When you say, Son of the Most High God, it means God. Alam mo, hindi ito magets ng ibang kulto Anak lang siya ng Diyos. Oo, anak siya ng kataas-taasang Diyos, anak siya ng Diyos. Ibig sabihin, tao siya. Kung tatay niya, Diyos, ang anak, Diyos. Di ba? So, kahit buti pa ang mga demonyo dito, kilala si Jesus, yung ibang mga tao, hindi kilala si Jesus. That He is God. And they are preaching, and they are teaching that Jesus is just a man. No? Pero ang dyablo, alam kung sino si Jesus. That He is the Son of the Most High God. So ang sabi dito, I implore you by God, do not torment me. Huwag niyo kami pahirapan. And according to Luke 8:28, and seeing Jesus, He cried out and fell down before Him. Again, proskuneo. And said with a loud voice, what business do you have with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me. So anong sagot sa tanong ng disciples? Sino tong taong ito? Ang sabi ng mga demons, He is the Son of the Most High God. Naalala niyo po yung nagkukunwari na Kristiyano doon po sa Book of Acts. Kasi nakita niya na nagpapalayas ng demonyo si Paul Diba? Nagpapalayas siya ng demonyo. Lumalayas naman ang mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Nag-cast out siya. Sa pangalan, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, no? Na parang
binibitawan, no? Ni Paul, kanya, pinapalayas ko kayo. Ano pong sabi nung diablo, nung demon? Kilala ko si Jesus. Kilala ko si Pablo. Ikaw, sino ka? Sinunggaban siya, di ba? No? Bakit? Hindi siya Christian. Nagpapalayas siya ng demonyo, hindi siya Christian. No? Ibig sabihin, kilala tayo. No? Kilala tayo. Mga anak ng Diyos. So, we have to take note that the demons knew who Jesus is. He is the Son of the Most High God and He is God. Pangalawa, the demons worship Jesus. Kaya nga ang sabi sa Philippians chapter 2, every knee will bow. No? In heaven, and on earth, and under the earth. Lahat ay mag-worship kay Jesus. Pangatlo, the demons knew Jesus is all-powerful. Alam nila na makapangyarihan si Jesus Christ. Bakit? Kasi sabi, huwag nyo kaming pahirapan. Di ba nga, napakalakas nung mga demons? Pero sa lakas nilang yun, ang sabi nila kay Jesus nung nakita, huwag nyo kaming pahirapan. No? Pang-apat, the demons knew Jesus had the power to send them to the abyss. Yung lugar na kung saan nakapadlock at hindi ka na makakawala. So, ibig sabihin, give us freedom. Kasi may mga demonyo na walang freedom. Na nandun sila sa abyss. And they were begging Him not to command them to go away into the abyss. Panglima, the demons knew there is an appointed time for their eternal torment and punishment. Alam nila na darating ang panahon na mararanasan nila yung walang hanggang pagdurusa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. No? Matthew chapter 8 verse 29, what business do we have with each other, Son of God? Have you come here to torment us before the time? Ibig sabihin, wala pa naman yung time. Narito ka ba para pahirapan kami? Bago ang oras na yon? So they knew, and even Satan, they knew na maliit na lang po ang oras niya. Kaya nga po, talamak ang kasamaan ngayon. It's because nagdo-double time po si Satan at ang mga kampong niya nahilain ng mga tao para marami siyang madala doon po sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Totoo po ito. That's why, kung sila po ay nagdo-double time, dapat tayo din ay nagdo-double time na sharean. Ang atin pong mga mahal sa buhay, ang atin pong mga kaibigan, kamag-anak, upang hindi po sila mapunta doon sa lugar na yun. At akala niyo siguro si Satanas siya ang boss doon. Hindi po. Siya po ay makakaranas din doon ng matinding paghihirap kasama po ang mga demons. But actually, ang hell po, o ang lake of fire, was not intended for people. Hindi po ginawa yan para sa mga tao. Yan ay ginawa para sa mga diablo. Sa mga demonyo. At kay Satan. Kaya lang nga po naghahanap po si Satan ng kadamay. Yun ang dahilan kung bakit narito siya, linlangin ng mga tao. Sabihin sa mga tao na ito ang tunay na Diyos pero hindi ito. Ito ang tamang daan pero mali ang daan. No? And makikita rin po natin that the demons asked permission from Jesus. Naalala niyo po si yung sa Book of Job? Di ba nag-ask ng permission? They can ask permission. Kaya nga, ang sabi dito ng demons, please, sabi niya, the demons began to entreat Him. If you are going to cast us out, kung kami palalayasin nyo dito sa taong ito, send us into the herd of swine. Dalhin nyo na lang kami doon po sa herd. No? Kaya ano pong nangyari? Sabi ng Panginoon, go. At nagpunta po sila sa mga baboy. And isa pa po, Jesus has the authority and power
over demons and over the supernatural. Alam niyo po, karamihan ng supernatural na nakikita po natin, it's not from God. Kahit pagpapagaling pa yan, panghuhula. Alam niyo po yung mga taong manghuhula, may mga demons po yan. They have demons in them. Kaya nga alam nila uy, ang galing niya, nahulaan niya na magbabagyo. Ay, ang galing niya, nahulaan niya na ganito. Ay, nahulaan niya. Kasi nga, demon siya, but it does not mean na Diyos siya. Or sugo siya ng Diyos. Kasi tignan niyo po yung sa Book of Acts, di ba yung manghuhula? Nung napalayas yung Diablo doon sa manghuhula, ano pong nangyari? Pinalayas nila si Paul. Bakit? Yung mga apostles, bakit? Nawalan sila ng business. Di ba? So, yun po, marami. Yung mga nananawas, yung mga nag-oora-orasyon, yung may mga, alam nyo na kung ano. These are the works of Satan. Yung mga nagsasalita daw na maririnig mo daw yung parents mo sa kanila, may binibilin. Those are demons. Mga demonyo yun. No? Dahil alam po natin na kapag ang patay na matay, pupunta lang sa dalawang lugar. Langit, impyerno, period. Hindi po sila, akala ng iba pag namatay yung mga magulang nila or whatever, andyan sila na lumulutang-lutang. What? No. It is appointed unto man once to die and after that the judgment. Pag namatayan ka, yung mahal mo sa buhay, kung wala siya sa Panginoong Jesucristo, hindi niya tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay as Lord and Savior, kung hindi niya tinanggap, nasa impyerno siya ngayon. Hindi siya rest in peace. Pero kung alam mong tumanggap siya sa Panginoon, nandun po siya sa heaven. Yun ang rest in peace. Ganun lang po yun. At syempre po, ang katuruan po ng mga Diablo na ini-inject sa mga false doctrines and false teachers, yung ganun. Na may pag-asa pa yung namatay, ipag-pray. Okay, ikaw naman magpapatawag ka ng magpipray para daw umangat. Sa tagal mo na bang pinag-pray? Hindi pa yan umangat? Ilang years mo nang pinag-pray, mahal mo sa buhay? Na nagtawag ka ng mananalangin para sa kaluluwa niya na mapunta siya sa langit? Hindi pa ba yan umangat ng umangat? It's because it's not true. Dahil po, ang pinanghahawakan po natin ay ang salita ng Diyos. Kaya habang buhay po ang tao, dun lang siya may pag-asa. May chance para mag-respond doon po sa Ebanghelyo. Doon sa regalo ng kaligtasan na binibigay ng Panginoon. Ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 8, the one who practices sin is of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. It was made manifest. Jesus Christ came to destroy the works of the devil. Yun ang purpose ni Jesus Christ. Na siya po ay naparito upang wasakin ang lahat po ng gawain ng kaaway. Okay, punta po ako sa pangatlo, the response. Kanina, reception. Pangalawa, revelation of who Jesus is. He is the Son of God. And therefore, He is God. At pangatlo, the response. Or the response of the people. Okay. Ano ngayon ang response ng mga tao nung nakita nila si Jesus Christ? No? Nung nangyari po ito. Ang sabi ng Matthew chapter 8, verse 33, the herdsmen, kasi yung mga herdsmen, yung mga nagpapastol po ng baboy, nakita nila yung pangyayari, kung paanong pinalayas ni Jesus, yung mga demonyo, nilagay sa pig, at yung mga pig tumakbo, nahulog po sila sa tubig, dun sa bangin. Ano pong ginawa ng herdsmen? They ran away. Tumakbo sila. No? And they went to the city and reported everything, including what had happened to the demoniacs. So, tumakbo po sila. Ano ibig sabihin? Ano po ang response ng tao kapag
ka, preach mo kung sino si Jesus sa kanila. Ang ibang mga tao tumatakbo. Mare, may gagawin pa ako ha. Sasabihin, pag tungkol kay Jesus ang sasabihin mo, may gagawin ako. Pag in-invite mo sa church, busy ako. Di ba? Kapag ka sinabi mong gusto mo ba ng kaligtasan, etc., anong gagawin? Tatakbo. Imbes na lalapit sila sa Panginoon dahil nakita nila kung sino si Jesus at kung ano ang pwede niyang gawin sa buhay ng isang tao. Imbes po na itong mga nagtagapastol na ito ay lalong lumapit kay Jesus dahil nakita ang kanyang kapangyarihan, lumayo, tumakbo. Yan po ang response ng ibang tao sa Panginoon. Na kapag i-share mo si Jesus sa kanila, tatakbo po sila imbes na sila ay lalapit sa Panginoon. Pangalawa, ano po ang response po ng iba? Matthew chapter 8, verse 34. And behold, the whole city, buong city, sabi niya, came out to meet Jesus. Dahil po sa kwento na yun, ang ginawa naman ng mga tao, pumunta sila kung nasaan po si Jesus Christ. And when they saw Him, anong ginawa nila? They worship Him? No. They implored Him to leave the region. Luke chapter 8, verse 35 to 37. And the people came out to see what had happened. And they came to see and found the man. Ito tignan nyo. And they found the man from whom the demons had gone out. Nakita nila yung inaalihan ng demonyo sitting down at the feet of Jesus. Ibig sabihin, matino. Clothed. Meron na siyang damit. And in his right mind, nasa katinuan na. And they became frightened. Natakot pa po yung mga tao. Matino na nga yung demon possessed, natakot ka pa. No? Verse 36, those who had seen everything reported to them how the man who had been demon-possessed had been made well. And all the people of the territory of the Gerasenes and the surrounding region, ang dami no? Asked him to leave them because they were overwhelmed by great fear. At anong sabi dito? Eh di umalis. And he got into a boat and returned. Imagine, palalayasin mo ang Savior, palalayasin mo yung nag-deliver, nagpalaya doon sa inaalihan ng demonyo. Imbes na sabihin mo na, ay, dito ka na lang sa amin, baka mamaya meron pang mga ibang maposes. Di ba? Anong sinabi? Lumayas ka dito, umalis ka dito, sabi nila kay Jesus Christ. Alam niyo, kung minsan ang tao, mas mahalaga pa ang baboy kesa sa Panginoon. Anong ibig ko sabihin? Yung baboy kasi source of income. Kung minsan, the name Jesus, and even Jesus is not welcome in a business. Why? Ay, huwag mong gagamitin yung Jesus. O huwag tayong sumunod sa salita ng Diyos na Jesus kasi nakakabankrupt yan. Kung ikaw ay nagtitinda, kung Kristiyano ka, gusto mo tanggalin ang alak, sigarilyo, di ba? Sasabihin naman nung asawa mong hindi Kristyan o ng biyanan mong hindi Kristyan o whatever, ay, yan na nga lang ang malakas sa tinda. Aalisin mo pa? Kaya pabayaan mo na yung faith mo. Pabayaan na si Jesus. Ang mahalaga, yung baboy. Ito po ang ibig sabihin nito. Kaya pinalayas, aside from natakot sila, kaya pinalayas dahil nanghihinayang po sila doon sa mga nahulog na baboy, doon po sa bangin. Bakit sila nang hinayang? Imagine mo 2,000 yung baboy. 2,000 po na baboy yun. Yung pong nakas out. Kaya nga po sila nagalit. There were 2,000 of the baboy na nahulog. At pumunta po tayo sa pangatlo. Kanina yung
Kanina po yung tao na the herdsmen, they ran away. Yung pangalawa naman, the whole city asked him to leave. Umalis ka. Pero pumunta po tayo sa pangatlo. Ito pong pangatlo ay hindi makikita sa Book of Matthew, pero makikita po siya sa Book of Luke. Because Luke is detailed. Dito po, Luke 8:38, but the man from whom the demons had gone out was begging him, Jesus, no? That he might accompany him. But Jesus sent him away. No? Ito pong napagaling, alam niyang napagaling siya. Nawala siya sa katinuan pero alam niya na siya'y pinagaling ni Jesus. At anong sabi niya? Sasama ako sa inyo. Ito po yung pangatlong uri ng tao. Yung tao na nakatanggap ng pagliligtas, nakatanggap ng deliverance from the Lord Jesus Christ, and is willing to follow the Lord Jesus Christ. No? Ibig sabihin, susunod ako. That's why, nag-focus po si Luke at si Mark dun sa iisa. It's because, maaaring ito lang po yung lumapit kay Jesus na sasabihin niyang gusto kong sumama sa'yo. Naalala niyo po sa Luke chapter 8 verse 30. Jesus asked him, what is your name? What is your name? And he said, Legion, because many demons have entered him. Pag sinabi mo pong legion, ito po ay sanlaksang mga demonyo. About 600 na mga na sundalo. Napakarami. And he is asking you, what is your name? Kung hindi ka mananampalataya, yun ang tanong. What is your name? Saan ka kilala? What do people call you? What are you known for? Pagka sinabing Vilma, what is your name? Ano ang pagkakakilala sa'yo ng tao? Sino ka? Bago po tayo nakakilala sa Panginoon, ang tanong niya sa atin, what is your name? I'm a liar, I'm a murderer, I am an adulterer, I'm an adulteress, I'm a thief. Ito po yung mga pangalan natin. But the good news is, Jesus can set us free from anything. Jesus delivers. He sets us free from any strongholds and bondages. Alam niyo po, pag sinabing strongholds and bondages, kaya po tayong palayain ng Diyos sa pagkakagapos natin. Kasi po ang tao, nakagapos ito sa kasalanan. At kahit gusto niyang makawala, hindi niya kayang makawala sa kasalanan maliban na ang Panginoong Jesucristo ang magpapalaya sa kanya. Kaya nga pong sabi ng Bible, if Jesus has set you free, you are free indeed. Kung pinalaya ka na ni Jesus, ikaw ay malaya na. Kaya nga po itong demon-possessed na ito, pinalaya na po siya ng Panginoong Jesucristo. Before his name was Legion. Pero siya po ngayon ay pinalaya ng Panginoon. He sets us free from any strongholds and bondages. And after Jesus delivers you, He is saying to each one of us, return to your home. Luke 8:39. At gusto ko po itong iwanan sa inyo. Jesus is saying, return to your home and describe what great things God has done for you. So he went away, proclaiming throughout the city what great things Jesus had done for him. Alam niyo po, yung naranasan na matindi ng demon-possessed na to,
God has a plan for him. Anong plano ng Panginoon? Hindi plano ng Panginoon na maging isa siya sa 12 disciples, pero ginawa siya ng Panginoon na evangelist. Anong sabi niya? Sabi niya, gusto kong sumama sa iyo. Sabi ko nung napagaling. Pero ano pong sabi ni Jesus? Umuwi ka. Umuwi ka, i-describe mo sa pamilya mo at sa lahat kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos. Alam nyo, hindi naman natin kailangan maging missionary, pastor, Bible teacher, kung ano-ano pa. Pero inuutusan tayo ng Panginoon kasi pinalaya niya tayo sa pagkaalipin. And therefore, sabihin mo sa pamilya mo, sa mga kakilala mo, kung paano ka pinalaya ng Panginoon mula sa pagkakagatos at pagkakaalipin ng Diablo. Tayo po'y manalangin. Kung sa ating pong kalagitnaan, meron pong hindi pa po isinusuko ang kanyang buhay sa Panginoon, hindi pa isinusuko kasi marami pang demons na nasa iyo. Nandyan pa yung pagmumura, nandyan pa yung bisyo, nandyan pa yung kawalan ng pagpapatawad, nandyan pa yung karumihan. Maaaring hindi mo pa nga isinuko ang iyong buhay sa Panginoon. Dahil pag sinuko mo ng totoo ang iyong buhay sa Panginoon, tutulungan ka ng Diyos na mapalaya sa mga kasalanan yan. Sa oras na ito, kung gusto mong lumaya, pwede kang humingi ng tulong sa Panginoon. At sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesucristo, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin niyo ako. Kinikilala ko kayo na kayo ang anak ng kataas-taasang Diyos, na nagkatawang tao, at kinikilala ko na kayo ang tagapagligtas ng aking kaluluwa. Tinatanggap kita, sinusuko ko ang aking mga kasalanan, isinusuko ko ang aking buhay sa inyo, at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kayo na po ang mamuna sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay nanalangin ng ganun, hayaan mo ang Panginoon ang siyang mamuna. So, tayo po manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, bilang mga pinalaya niyo po, Panginoon, mula sa pagkaalipin ng kaaway. Gamitin niyo po ang aming mga buhay, ang aming testimony, Panginoon, upang makita kung gaano kayo kadakila, kung gaano kayo kamahabagin, kung gaano po kayo makapangyarihan sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang kongregasyon na ito, Panginoon, at lahat po ng nakikinig sa mensaheng ito. Sa pangalan ni Jesus.